Gandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Ngayong umagang ito si Pastor Jason po ang mangangaral ng kanyang salita sa Aklat ng Kawit-kaan 20. Dawa ang Diyos ay bigyan tayo ng maraming karunungan dahil marami pong aspeto ang karunungan. Sa tingin natin, hindi ito madali na maunawaan para sa ating lahat. Ngunit tulad nito, kung babasahin natin ito sa araw-araw, ito ay magbibigay ng paalala sa atin dahil ito ay maraming aspeto. At hindi madali para sa akin upang hati-hatiin ang kabanata na ito dahil maraming karunungan na nandito. Ngunit subukan ko na paghiwa-hiwalayin ito sa mga unang talata. Sa taludtod 1 hanggang 3, ang karunungan ay malalaman natin upang malaman natin kung paano lumayo. At may mga bagay dito na ang matalinong tao ay sa taludtod 1, ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpapakulong. So kung sino man ang nagpapakalulong sa alak ay isang kamangmangan. Kaya wag natin itong hawakan dahil pag hinawakan natin ito ay magkakaroon ng malaking problema. Alam nyo ba na pag hinawakan nyo ang alak at alam nyo na may magkakaproblema pero ginagawa nyo pa rin, hinahawakan nyo pa rin. Ibig sabihin ito ay isang kamangmangan. Sa taludtod 2, ang puot ng hari ay parang liyong umuungal, ang gumalit sa kanya ay nanganganib ang buhay. Kapag ang hari ay iyong ginalit, nanganganib ang iyong buhay. Dahil ang hari, ginagawa niya kung ano ang gusto niyang gawin. Kaya wag mo itong gagawin kung ito ay hindi kagustuhan ng hari, ano man ang iyong rason. Tulad sa aklat ng Esther, si Haring Xerxes ay masayang-masaya at inimbitahan niya si Queen Vashti para dumalo upang ipakita ang kanyang kagandahan. Dahil gusto niyang ipakita, gusto niyang magyabang para sa kanyang sarili. Dahil sa panahon na yun, ang hari ay nagdiriwang ng 380 araw na pagdiriwang. Ngunit si Queen Vashti, ginalit niya ang hari at hindi naglaon, siya ay nawala sa pagiging reyna. Ngunit bakit anong ginawa mo? Bakit mo ginalit ang hari? So wala, ito ay isang hindi katalinuhan na desisyon. Parang pinapatay mo ang iyong sarili. Taludtod 3, ang marangal na tayo umiiwas sa kaguluhan, ngunit ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. Kaya kung may nakita tayong nag-aaway, huwag tayong lumapit sa kanila. Hindi natin kailangan na marami tayong malaman. So maaring may marinig tayo patungkol dito, pero huwag na nating naisin pa na may malaman pa. At dahil pag gusto nating marinig pa yung ibang version ng kwento, gusto natin makarinig pa tayo ng marami. At gusto mong malaman kung sino yung nagsisinungaling. Kung gusto mong sumali doon at nakisaw-saw ka, so dapat sa isang matalinong tao, hindi mo dapat ito hawakan. Huwag ka dapat makisali. At lumayo ka sa hampas. At ang karunungan din dito sa taludtod 4 hanggang 7, so paano ba maging matuwid? Sa taludtod 7, kung ang isang amay, sabi niya, pagpalain kung ang isang amay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinularan. Gawin natin ito sa tamang panahon. Sa taludtod na 4, ang taong tamad sa panahon ng taniman ay walang magagapas pagdating ng anihan.
So, ibig sabihin, hindi mo ginagawa yung tamang bagay sa tamang panahon. So, sa panahon ng anihan, sasabihin mo, maaring pumunta muna ako din upang kumuha ko ng pagkain at pera, pero hindi ito mabuti. Akala niya ito ay tama, pero wala siyang makikita, wala siyang makukuha. Verse 5, tulad ng tubig na malalim ang isipan ng isang tao, ngunit ito'y matatarok ng isang matalino. Ito ay isang simpleng pananalita. So, lahat tayo dito, mayroon tayong sariling strategiya, mayroon tayong sariling plano. Hindi mo alam kung ano ang purpose ng taong ito dahil sa ginagawa niya, dahil ang lahat ng puso ay madaya. Ngunit sa isang matalinong tao, kaya niyang intindihin o unawain ang puso ng isang tao, makikita niya kung ano ang nais ng taong ito. O kaya ang taong matalino, malalaman nila kung ano ang motibo ng isang tao, kung ano ang motibo ng puso ng isang tao. At matatanungin mo, bakit niya ito nagawa? Minsan sasabihin ng Diyos sa atin, kapag nanalangin tayo, sasabihin ng Diyos sa atin, kung tayo ay mayroong dalisay na puso, mas mararamdaman natin o madali nating malalaman ang puso ng tao. May na-discover na ba kayo na may nagsasalita sila ng weirdo sa kanilang pananalita, sa kanilang pagkilos, kahit sa kanilang kaisipan? At iniisip mo, paano ko kakausapin ang taong ito o paano ko ito gagawin? At gusto mo na mas maunawaan pa. Iisipin mong mabuti na gusto mong maunawaan pa. Sa taludtod 6, sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat, ngunit kahit kanino sa kanila hindi ka nakakatiyak. Ang pagiging matuwid ay ang taong mapagmalinis, sasabihin natin, mayroon akong magandang imahe, ako ay mabuti. Ngunit sa totoo, meron ba tayong nakitang kahit na isang tao na tapat sa mundo? Kaya ang taong matatalino, kilala nila ang kanilang sarili. Sila ay konektado, sila ay nakakonekta sa kanilang sarili. Pero sasabihin na, sa taludtod 8 hanggang 13, ang karunungan ay magpapatuloy kung may kasalanan, at ang pagiging sensitibo ay magpapatuloy din. Sa taludtod 8, sabi niya, sa pagluklok ng hari upang igawad ang kahatulan, walang matatagong anumang kasamaan. Kaya ang hari ay tumingin sa isang bagay, siya ang maghahatol dito. At siya ay palaging nakaupo sa kanyang trono, at siya ay kinaharap niya ang mga bagay-bagay. Siya ang nagdidesisyon sa mga bagay-bagay. Siya ang humahatol sa mga bagay-bagay. Sa taludtod 9, sino ang makakapagsabi na ang puso niya ay malinis at di namuhay sa kasamaan kahit isang saglit? Walang sino man ang ganito. Kahit isipin natin na kahit tuda tayo na tayo ay walang kasalanan, pero hindi maglalaon, lalabas din ang ating kasalanan. Kahit linisin natin ang ating sarili, ang kasalanan ay lalabas muli. Kailangan nating linisin ang ating sarili. Kaya patuloy kailangan nating harapin ang kasalanan. Dahil sa panahon ng pagsisisi, kailangan nating ipahayag ang ating mga kasalanan. Maraming kasalanan. Maring sa araw ng pagsisisi, sasabihin natin, wala akong kasalanan na dapat ipahayag. Ngunit sa araw ng pagsisisi o sa panahon na yon, i-illuminate tayo ng ating Diyos at patuloy nating dapat naharapin ang ating mga kasalanan. Sa taludtod 10, ang mandarayang timbangan ay
darayang sukatan kay Yahweh ay parehong kasuklam-suklam. Kung tayo ay may negosyo, so nilalagay natin ang ating produkto sa 1 kiluhan. Pero pag sinabi natin, ay ang sasabihin natin ang halaga ay mas mahal at dinadaya natin ang iba, ito ay pandaraya, ito ay pagiging makasarili, ito ay pagsisinungaling, ito ay pagsasabi ng hindi totoo. So tayo ay may iba-ibang pamantayan na alam ito ng Panginoon o kinasusuklaman ito ng Panginoon. Kung tayo ay may doble na pamantayan, ito ay ginagalit natin ang Panginoon. Dahil ikaw ay nagsisinungaling, dinadaya mo ang iba upang ikaw ay may makapanlamang sa iba. Sa taludtod 11, kahit ang bata ay makikilala sa kanyang mga gawa, makikita sa kanyang kilos kung siya ay tapat nga. Kung titingnan natin ang isang bata ay isang mabuti, makikita natin sa pamagitan ng kanyang pagkilos. Kaya sinasabi dito, kung kailangan nating harapin ang isang kasalanan, kailangan pa nating pag-aralan o tignan mo muna ang kasalanan. Ibig sabihin, kung ang isang bata, kailangan pag maliit pa siya, kailangan nating turuan ito. Sabi niya sa taludtod 12, ang taingang nakakarinig at matang nakakakita, parehong si Yahweh ang siyang may likha. Sinasabi dito na linlikha ng Diyos ang taingang natin at ang ating mata. Sa taludtod 13, matulog ka ng matulog at ikay maghihirap, ngunit maganda ang yung bukas kung ikay magsisikap. So pag tulog ka ng tulog, ibig sabihin hindi ka na magigising. Kahit may tenga ka pero hindi mo naririnig. Pag bumangon ka, hindi mo maibukas ang yung mga mata. Kaya tayong mga tao kailangan nating maging masipag. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng tainga, ng mga mata, upang pag tinawag ka ng mga tao, kailangan mong tumayo. Ngunit pag hindi mo ito ginawa, ikaw ay isang tamad. Ito ay isang kasalanan. Ang ika-4 na bahagi, taludtod 14 hanggang 21. Ang karunungan ay napakahalaga. Sa taludtod 15, ang taong nakakaalam ng kanyang sinasabi daig pang may ginto at alahas na marami. Ang karunungan ay napakahalagang kayamanan. Pag may nagsasabi dito na sinasabi niya na nakikita ko ita ng maliwanag, at siya ay may karunungan at mas mahalaga pa ang karunungan na ito kaysa sa isang kayamanan. Yung kailangan natin unawain ang maraming bagay. Tulad sa taludtod 14, sabi niya, hindi maganda, ngunit ang sabi ng mamimili, ang presyo mo'y ubod taas, ngunit pagtalikod ay pinamamalitang nakabarat. Ngunit sa mga Taiwanese, sinasabi nila, pag bumili ka ng isang produkto, sabi nila hindi ito maganda, pero at ito ay magandang produkto, pero alam mo na bibilin ito ng isang customer. Pero sa iba na tumitingin dito na siya interesado, pero hindi niya ito binibili. Pero kapag binili niya ang produktong ito, nakikipag-bargain siya, nakikipagtawaran siya. Ito ay maganda, ito ay hindi maganda. So, merong problema sa isang produkto at siya ay makikipagtawaran sa iyo at sasabihin niya, bigyan mo ko ng mas murang presyo. Pag sinabi niya, hindi ito maganda, hindi ito maganda, ibig sabihin, bibili siya para sa iyo. Sa tingin ko, ang mga Hudyo, magaling sila sa pagnenegosyo. Minsan, pumunta ako sa tindahan ng isang Hudyo, so nakipagtawaran ako sa kanila at nagsabi ako ng isang halaga at hindi siya sumagot. Ang sinabi niya, ipakita mo sa akin ang yung pera. Sabi niya, sige. So ito ay $1,000. Pwede mo bang ibigay sa akin to na
$800. Sabi niya, ipakita mo sa akin ang $800 mo. So, pinakita ko sa kanya ang pera. Totoo naman ay meron akong $800 at hindi siya nagsalitang huli. Kinuha niya aking pera. So, napakagaling nila. Akala ko, makakapagtawaran pa ako ng matagal pero bigla na lang niyang kinuha ang pera ko at nakuha ko din ang produkto. Kaya ang marunong na tao, naintindihan niya, naunawaan niya kung ang iniisip mo at hindi siya makikipagtawaran sa iyo at kukunin na lamang niya ang iyong pera. Sa taludtod 16, ang sino mang nananagot sa utang ng iba dapat kunan ng ari-arian bilang garantiya. So, kaya kung ikaw ay isang hangal, kung nagtiwala ka, na pinagkatiwala mong mga bagay sa kanya, kung sa tingin mo meron kang lakas, meron kang kapangyarihan, pero may mga kaibigan siya, pero hindi nga siya pinahiram. So, merong hindi magandang paghatol dito. Sa taludtod 17, anumang nakuha sa pandaraya ay parang masarap na pagkain, ngunit kapag tumagal ay para kang kumain ng buhangin. So, merong isang tao dito na, may isang tao na nandaya. Ang isang tao na nandaraya ay hindi ito magtatagal. Sa una, kung meron kang maling pamamaraan o may ginamit mo ang sarili mong taktika sa huli, hindi magiging maganda ang resulta. So, kailangan mong tingnan kung ano ang mangyayari sa huli. Sa taludtod 18, ang mabuting payo ay kailangan para magtagumpay. Kung hindi ka handa, huwag nang pumalaot sa labanan. So, hindi siya lalaban sa isang labanan kung wala siyang tiwala sa sarili. Sa taludtod 19, ang lihim ay nahayag dahil sa mga chismis, kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. So, kapag ikaw ay sumama sa mga chismosa, malaki ang problema sa iyo. Kaya dapat na lumayo ka sa mga taong ito. Huwag mo silang hawakan. Ibig sabihin, huwag kang makisalamuha sa kanila. Kaya kung titignan mo dito, kung ikaw ay makakasama sa mga chismosa, ang kahinatan mo ay hindi maganda, kaya lumayo ka sa kanila. Sa taludtod 20, sino mang magmura sa kanyang magulang, parang ilaw na walang ningas ang wagas ng kanyang buhay. Ang huli ng isang tao ay miserable. Hindi niya makikita ang kinabukasan. Kaya ang taong ito ay hindi niya tinuring na maayos o tinrato ng maayos ang kanyang mga magulang, siya ay wala ng kawala. Ano man ang gawin ng taong ito ay magkakaroon ng maling paghatol. Siya ay mayroong maling paghatol, kaya hindi mo na naisin na sumama sa kanya dahil ang taong ito ay puno ng kasamaan, ng kadiliman. Alam nyo, ang Diyos nais niyang bigyan ng papuri ang ating mga magulang, kaya kung ang taong ito ay hindi niya ginagalang ang kanyang mga magulang, dapat tayong lumayo. Sa taludtod 21, ang perang hindi pinaghirapan kung gastusin ay walang hinayang. So, ikaw ay humahawak doon sa kayamanan. Ikaw ay tumanggap ng mana pagkamatay ng iyong mga magulang. So, nakipag-away ka sa kanila dahil gusto mo nang makuha ito. Gusto mo nang makuha ang mana mo bago ka mamatay. Bago sila mamatay, hindi ka pagpapalain. Kaya ang matalinong tao ay uupo lamang at titignan niya kung anong kahinatnan nito sa bandang huli. Sa taludtod 22, huwag mong gantihan ng masama ang masama. Tutulungan ka ni Yahweh sa kanya kang magtiwala. May maraming tao, ang matalinong tao din, haharapin niya ang COVID, ang labanan, makakarapin niya rin ang tao na mabuli siya. Ngunit dito, alam niya kung paano magtiwala sa Diyos. Kung siya ay binubuli, hindi siya susugod upang higanti ang kanyang sarili, ngunit hintayin niya na ang Diyos ang magtatanggol sa kanya. Dahil ang pinaniniwalaan niya ay ang Diyos. Naniniwala siya na ang paghintay na ang Diyos ang gumanti para sa kanya ay isang karunungan. Kung ikaw ay binuli, hayaan mong gawin ng
Diyos ito para sa iyo. Siya ang humarap para dito. Ganito tayo kung paano magtiwala sa ating Diyos. Sabi natin na, Panginoon, wala akong gagawin, ikaw ang gumanti para sa kanila. Sa taludtod 23, si Yahweh ay napupot sa panukat na di tama. Siya ay namumuhay sa timbangang may daya. So bawat hakbang ng aking buhay ay tinakda ng Panginoon. Hindi ko kailangang magplano ng kailangan kong gawin nito, kailangan kong gawin yan, paano ko gagawin ito, dahil alam niya na ang Diyos ang nangunguna sa kanya, na sa bawat hakbang niya, ang Diyos ang nangunguna sa kanya. Kaya kung naunawaan niya ito, siya ay patuloy na lalapit sa ating Diyos. Sa taludtod 25, bago mangako sa Diyos ay isiping mabuti upang hindi ka magsisi sa bandang huli. Hindi siya nakapokus sa ating Diyos. Gusto niya na makakuha ng isang bagay, ngunit siya ay gumawa ng pangako sa Panginoon, ngunit hindi niya ito nagawa. So ito ay malaking problema dito pag tayo ay nakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Ang ika-6 na talata dito, ika-6 na punto, ang ating Diyos ay may sariling pananaw. Sabi niya dito sa taludtod 26, malalaman ng haring matalino ang lahat ng gumagawa ng masama at pagdating ng araw, sila ay pinaparusahan ng walang awa. Ito ay upang sila isuppress gamit ang threshing wheel. Dahil ang Panginoon ay patuloy na hinaharap ang mga kasalanan. So dito ang matalinong hari ay meron siyang pananaw tulad ng Diyos. At ang haring ito ay hahatulan ng isang tao na gumawa ng masama. So kailangan tayong magkaroon ng kaisipan ng Panginoon upang gawin natin ang tama. Sa 27 taludtod, binigyan tayo ni Yahweh ng isipan at budhi kahit wala tayong maitatago kahit na sandali. Tayo ay may sariling konsensya. Kaya nating dayain ng tao pero hindi natin madadaya ang Diyos. At hindi din natin madadaya ang ating sarili. Minsan kailangan nating hawakan ng ating puso, alamin ang ating kailaliman ng ating puso bago tayo gumawa ng isang bagay. Sa taludtod 28, ang haring tapat ay makatarungan, ay magtatagal sa kanyang luklukan. So kailangan nating panghawakan ang pag-ibig at katapatan. Ang hari hindi siya humahawak doon sa politika o sa sarili niyang mga hukbo, sa sarili niyang sandahan, sa ekonomiya, ngunit siya ay umahawak sa dakilang pag-ibig at katapatan. Ito ay mula sa Diyos. So anong ibig sabihin dito? Sasabihin natin sa sarili natin paano ka magpakita ng kabutihan, paano ka magsalita bilang isang tapat na tao. Ano ang sasabihin ko upang ang bansa ko ay maging maayos, magkaroon ng seguridad. Sa taludtod 20, karangalan ng kabataan ang kanyang kalakasan, ang putong ng katandaan, buhok na panay uban. So dito pinag-uusapan ang dalawang grupo ng tao, dalawang henerasyon. Minsan, hindi nila nirerespeto ang isa't isa. Ang mga matatanda, pag tinitignan nila ang mga kabataan, ang mga matatanda, ginagawa nila ang bagay na sa nagmamadaling pamamaraan. At ang mga kabataan, tinitignan nila ang mga matatanda. Sasabihin naman ng mga kabataan, sasabihin nila, napakabagal nila at wala na silang lakas. So meron silang magkaibang pamantayan o pamamaraan. Karangalan ng kabataan ang kanyang kalakasan, ang putong ng katandaan, buhok na panay uban. Sa bawat henerasyon ay meron silang karunungan. Ngunit tinitignan ng Panginoon na ang bawat henerasyon ay mahalaga. Sabi niya dito, ang hampas na lumalatay ay lumilihis ng kasamaan at ang palong na daramay humuhugas sa kalooban. Bakit may paghampas?
Bakit may pagpalo? Dahil mayroong kasalanan, kaya tayo ay dapat na disiplinahin. Umaaring kapag umarap tayo ng isang bagay, ito ay nararamdaman natin na ito ay nakakahiya. So, pero pag may kasalanan, kailangang harapin ito, kailangang kang disiplinahin upang mawala ang iyong pagdaramdam. So, ang pagpalo ay kailangan upang magkaroon ng pagbabago sa ating puso. Sa una, hindi ito maganda sa pakiramdam, hindi ito komportable. Ngunit ang matalinong tao, masasabi niya sa sarili niya na ito ay mabuti para sa akin. Sa mga tao na napapalo, sa paglipas ng panahon, masasabi nila na ito ay tama. Ito ay tamang pananaw ng Panginoon. Ipanalangin natin sa Diyos na tulungan niya tayo. O sa bawat salita dito sa Aklat ng Kawikaan ay ilagay natin sa ating puso. Pag nilay-nilayan natin ito ng paulit-ulit, lalo na sa mga nakaraang araw, naniniwala ako na ang salita ng Diyos ang mangunguna sa atin sa bawat araw. Kung ikaw ay humaharap sa isang problema at problemang biglaang dumating, isipin mo ang mga salita sa Aklat ng Kawikaan at gamitin na ito sa ating araw-araw na buhay. Tulungan nawa tayo ng Panginoon at pangunahan niya tayo. Dito po nagtatapos ang ating morning devotion. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang umaga.